Pinapahold muna ng DPWH ang pagbabayad sa mga kontratistang sangkot sa Ghost Flood Control Projects. Sa gitna niyan, magulo ang pondo ng ahensya para sa 2026, kaya inaayos na ito ngayon. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Imbes na bahang hinaharap ng Department of Public Works and Highways, abay naging budget na binahan ng anomalya. Sa halip na solusyon, nasadlak na ghost project. Sa halip na plano, nauwi sa gulo. Sa pagharap ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa House Appropriations Committee, bit-bit niya ang totoo, walang handang budget presentation. Bakit? Ayon sa kanya, nakalilito, magulo. To field their questions to the DPWH. Tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng Departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process. Halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Sa panukalang 881 billion peso budget ng DPWH sa susunod na taon, halos 268 billion pesos para sa flood control. Pero eto ang problema, may mga proyektong hindi lang palpak, kundi peke. Halimbawa itong proyekto ng SYMS Construction sa Baliwag, Bulacan. Pinuntahan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi sa papel tapos na, pero sa aktwal, ni backhoe walang bakas. Sa Bulacan naman may flood control project na 100% complete na raw. Pero kakasimula pa lang pala 3 linggo na ang nakalipas. Kaya naman pinahinto ni Dizon ang lahat ng bayad sa mga kontraktor na sangkot sa ganitong anomalya gaya ng Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Naka-blacklist na ang mga yan. Para naman kay Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, simple lang ang solusyon. Ayusin ang basehan ng mga proyektong pinopondohan. Sabi niya tanging mga flood control project lang na nasa red zone o high-risk flood areas ang dapat pondohan. Kailangan po nating tiyakin, lahat po tayo na narito ngayong araw, kailangan po nating tiyakin na bawat sentimo na ating pong ipagkakatiwala sa DPWH ay mapupunta lamang sa mga proyekto at mga lugar na talagang kinakailangan. Sabi ng ilan pang mambabatas, dapat ang mga proyekto nakabase sa siyensya, hindi sa pangangailangan sa politika. Gaya na lang ng mga kalsadang okay naman pero sinisira saka aayusin ulit. Ang dami pong mga kalsada na simentado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba tapos sinisemento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa probinsya namin. Tama po yun. Natawa po talaga ako doon dahil tayo naman po bumabiyahe all over at nakikita din po natin yung gagi-gagi. No? Kailangan po ibalik ang local participation dito sa mga proyekto natin. Para tama ho kayo kung ano po ang kailangan ng probinsya, ng syudad, ng municipality. Diretsahan ding tinanong ang kalihim tungkol sa mga kickback sa mga proyekto ng DPWH. Paano po ba nangyayari yung kickbacks for the boys, SOP, aside from yung mga na-identify kong mga butas? Ano pang butas yung meron sa proseso? Kung ano yung tanong nyo, Mr. Chair, Madam Chair, yun din po ang tanong ko. At kailangan po talaga nating malaman kung ano ang mga loophole at ano ang pwedeng pang-plug doon sa loophole na yon. No? Hindi ko po masasagot yan ngayon, ma'am, to be quite honest. No? Kasi very confusing po itong proseso ng procurement dito sa DPWH. Dahil sa marami pang tanong, ipinagpaliban ng komite ang deliberasyon sa panukalang 880 billion peso budget ng DPWH para sa 2026. Habang sa labas naman ng batasan, mainit ang kilos protesta. Putik at pintura ang isinaboy, literal at simbolikong panawagan para sa malinis na pamahalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.